Ang Sheg ay nagmula sa bansang Bangladesh noong 1976. Ang ideyang ito ay galing kay Dr. Muhammad Yunus. Siya ay isang economist, banker, at founder ng Grameen Bank. Sobrang napakadami at mataas ang antas ng mga nabubuntis doon, kaya itinatag niya ang Grameen Bank na ito. Ito ay nagpapahiram ng kaunting halaga ng pera sa mga mahihirap nang walang kolateral. Naging epektibo ang ideyang ito dahil bumaba ang fertility rate nila doon from 6% down to 2.9 na lang. In 1979, ginaya ng South India ang ideyang ito na nakatuon lamang sa poorest of the poor at tinawag itong siya o self-help approach ng Mairada. In 2007, napunta ang ideyang ito dito sa Pilipinas sa tulong ng Kindernut Help. Doon naganap sa Lipa, Batangas. Sila ang kauna-unahang Sheg dito sa Pilipinas. Noong 2005, naalarma si Bishop Gaudencio Rosales sa dami ng mga kabataang nagugutom sa buong Pilipinas. Kaya itinatag niya ang Pag-asa Foundation para matugunan ang ninanais ni Hesus sa mabuting balita na pakainin ang siyang nagugutom. Noong 2014 naman, nagustuhan ng Pag-asa ang approach ng Self-Help Group or SHEG at inimplement ito sa mga magulang na mga batang recipient ng feeding program. Pinalaganap ng Pag-asa ang kanilang programa sa buong Pilipinas. At noong June 2017, nagkaroon ng Pag-asa Shaw Orientation sa Eastern Visayas Region na ginanap doon sa Palo, Leyte na siyang dinaluhan namin ni Sister Remy. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating dito sa ating diocese ang 3 madre na pinadala ng Race and Savior Mission na sina Sister Marivic, Sister Alma, and Sister Nora. Ang programang ito ay tinatawag na CATINEL or Katarman Integrated Nutrition, Education, and Livelihood Program. At ang unang launching ng CATINEL ay ginanap doon sa Silvino Lobos noong August 2017. After 1 month ng feeding program sa isang lugar, sinusundan ito ng pagbubuo ng grupo na tinatawag na September 1 to 6, 2017, ginanap dito sa ating diocese ang SHEG Formation and Management Training para sa mga community facilitator at project officer na siyang mangangalaga sa mga grupong ito. At dinahaluhan ito ng 8 dioceses sa buong Eastern Visayas. Kasama nilang dumating ang kauna-unahang community facilitator ng SHEG sa buong Pilipinas na si Kuya Marlon Campang na taga Lipa, Batangas. Ang pagtitipon na ito ay ginanap dito sa DCC Katarman. Iba't ibang diocese mula sa Katarman, Calbayog, Borongan, Naval, Maasin, Palo, Dumaguete at Infanta. Kabahagi ng training na ito ang pagpunta sa pilot area, na ang siyang napili ay ang Poblacion 1 Silvino Lobos. Doon, itinuro sa amin kung paano ang tamang pagbuo ng self-help group o SHEG sa area. September 3, nagkaroon ng Family Visit 1 at nagkaroon ng SHEG Orientation. September 4, Family Visit 2 at Verification kung tunay bang pasok sa criteria ang nanay na magiging member ng pagbuo ng SHEG. At sa araw ding yun, pagkatapos ng orientation at verification, ay nakabuo kaagad kami ng 8 SHEG. Ang 8 SHEG na ito ay patuloy pa rin hanggang ngayon. Maliban sa Namimioyo SHEG at ang mga ito ay ang Salvasyon Makauswag, Nagtutulungan, Uswag Kapamilya, Magkaisa, at Masaya SHEG. Marapat na bigyan natin ng malaking pasasalamat ang RSM o Race and Savior Mission dahil sila ang mga taong nasa likod nito. Dahil sila ang binigay ni Lord ng pusong maawain at matulungin. Paano matulungan ang ating kabataan
lalo na dito sa Pilipinas, dito sa ating diocese. Sobrang napaka-epektibo ng pagkaing ito. Kung ang isang nanay ay matuto lamang sa tunay na pagpapahalaga sa mga batang ito na pinagkatiwala sa atin. At sa katunayan, doon sa mga area na napuntahan at nakipag-cooperate sa programang ito ng Catinel ay nagiging zero malnourished na ang kanilang lugar. Katulad sa mga larawan ng mga batang ito, sa programa ng Catinel, hindi lamang sa kabataan ang programang ito, kundi sinundan ito ng pagbibigay at pagtuturo sa mga nanay at mga mahihirap na kababaihan sa isang pamayanan. Sa programa ng SHIG, bawal ang shortcut at dull out. Para maging epektibo ang pagtutulungan ng bawat isa na may halong pagmamahal, pagsasakripisyo at disiplina. Ika nga, ang SHIG ay tinuturuan hindi lamang para kumain ng isda, kundi pati rin ang paghuhuli ng isda. Sigur na mga tinuan, napilit na maging simbahan sa kablas, na nagkakasanayon sa pagtungo. Paglaw mo paghigugma, sa ubos ng pagkamay sa Diyos, nagtutukan sa paghanap ni Kristo, binuligan ang kinmanduan sa Espiritu Santo, nabubuhi pinaagi sa tulong sakramento, nagtutubi ang pagtulong sa tawhanon, nga dumog o pagkaturupong sa katadungan kamurayaw o Panginoon sa tinuwa sa Diyos, tunusan kabupusang nakatalwasan bilang norte sa Marenios, upod sa panabang ni Maria, iroyong susdaranan sa pagkatinuan, idasan ho